Hey guys! Welcome back to my channel. It's been a while since we did our last makeup vlog. At ngayon naman, isang exciting makeup vlog ang gagawin natin. Isang makeup tutorial on how to become Agnes Policarpio. Si Agnes. Ano ba naman? Paranoid ka na naman! Tama na, Johnny! Si Agnes Policarpio ang aking character sa Sins of the Father. And sa mga hindi nakakaalam talaga, ako lang din talaga nagme-makeup sa sarili ko when it comes to teleseries, movies. Kasi mas naniniwala ako na mas natural yung dating kapag ikaw lang ang gagawa ng sarili mong makeup. Nag-iiba yung mukha ko kapag makeup artist yung gumagawa ng makeup ko. So, I make sure na ako ang nagme-makeup sa sarili ko pagdating sa shows ko. So, excited na ba kayo? Excited na ako. Let's do this. First, of course, primer. Galing sa Charlotte Tilbury Invisible UV Flawless Poreless Primer. Ayan siya. Tapos may SPF 50. Talagang importante sa akin na meron tayong protection when it comes to the sun. Kasi minsan nasa labas ang ating scenes, kailangan alagaan ng iyong balat. So, ayan, maglalagay ako ng ganyang kadami. Spread ko sa face ko. Super dry ng skin ko. And minsan, hindi na kumakapit yung makeup sa skin ko pag super dry. Kaya kailangan meron kang primer or moisturizer para maganda yung finish ng makeup. So, syempre, dinadamay ko din yung neck. And nakikita niyo yung eyelashes ko. New launch yan. May eyelash extensions ako because it's much easier for me to finish my makeup right away kapag katapos na agad yung lashes. And importante sa akin ang lashes. Kaya sa taping, super bilis ko lang mag-makeup kasi buo na ang aking lashes. Ayan. After the primer, minsan naglalagay ako ng moisturizer kapag alam kong hindi masyadong mainit yung location or yung set namin. So, nilalagyan ko lang itong 4 areas sa aking face. Kasi dito ako usually nagdo-dry sa cheeks and sa forehead. Weird, no? Kasi sinasabi nung iba, sa T-zone sila nag-oily. Pero ako talaga super dry ng face ko, especially after I gave birth. Must be the hormones. Tapos na, charot, hindi pa. Light lang talaga ako mag-makeup for Sins of the Father. Kasi si Agnes, maraming layers ang kanyang character. But sobrang simple niyang tao. Hindi din pwede sobrang daming makeup on screen. Kasi sobrang halata yun. So, ang ginagawa ko, concealer lang ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng foundation sa show namin kasi sa super puti ng skin ko, talagang kitang-kita kung makapal yung makeup. So, I only focus on my dark spots and my eye bags. This is from Tarte. Ano siya, color corrector siya for under eye. Shade light medium peach. Under eye corrector siya. So since my under eyes are very dark, purple siya, kailangan ko ng medyo peach to cancel the purple color or the violet dark under eyes. Ayan. Ayan. So medyo na-cancel na yung purple color ng peach. Kaya yung under eye na cover up na kahit papano yung dark color. And alam ko sinabi kong 15 minutes lang ako mag-makeup sa set, but since chumichika ako ngayon, medyo mapapatagal tayo, so bear with me. So idadamay ko pati yung eyelids ko kasi maugat din ang aking eyelids. Ano bang inspiration namin sa look ni Agnes Policarpio? Actually, maraming napagdaanan yung look ni Agnes Policarpio. Kasi yung role ko dito, initially, hindi talaga dapat siya kung sino si Agnes Policarpio ngayon. Yung unang script namin, talagang, kung simple si Agnes Policarpio ngayon, mas simple siya before. Kasi ang role ko before, dapat supposedly housewife. So, light makeup lang din siya. But ito kasi, maraming layers yung character niya. So, meron siyang office look, which is what I am doing right now. Meron siyang ang kanyang ibang trabaho paglabas sa office. And I think na-reveal na rin yun sa mga first few days na very mysterious yung character ni Agnes. Kaya marami siyang looks. But basically, ang aming inspiration, una, Evelyn Salt. Si Angelina Jolie yun sa kanyang movie na Salt. Tapos, next na naging inspiration din ay, sino ba yung actress na yun? Yung nasa Where the Crawdads Sing yata. But maganda siyang peg kasi light makeup lang din siya. And super uso kasi yung curtain bangs. So, si Agnes may curtain bangs siya.
para may hint of innocence and sweetness din kahit pa-mysterious ang kanyang character. So after the Tarte concealer color corrector, I put cheek tint. Usually I use a pale color. So this one is from Nude Sticks, shade Bareback. Bakit hindi pink ang aking cheek tint? Because gusto ni Direk FM hindi young looking si Agnes. So, pinamature ko siya sa makeup na puro earth tones lang yung gamit ko. I rarely use pink pagdating kay Agnes. So, kaya ang color ng aking cheek tint ay ganito ka-pale. So, ayan, o diba may color siya kagad. I think yung color nito is more of like peach din. Ayan siya, ganyan siya ka-light lang. So, ganyan lang ako mag-cheek tint sa set kasi mas natural siya yung dating niya. Usually, mas nauna yung cheek tint kaysa sa concealer. Pero, ang tagal ko na rin kasing hindi may makeup vlog. Kaya kinabahan ako sa inyo, guys. And then, after I do those, maglalagay na ako ng normal concealer. So, the concealers that I am using are from Dior. These are in shades 1N and 0N. Pinagmimix ko siya kasi pagka 0N yung gamit ko, 0 neutral, sobrang light niya. Or kung 1N naman, sobrang dark. So, ganito pag-apply ko ng concealer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then, dark naman. 1, 2, 1, 2. Binibilang ko talaga para pantay sila. Tapos, i-blend ko sila, of course. Dinadamay ko din yung sa nose, sa cheeks ng konti, para mag-blend ng konti. Ayoko maglagay ng concealer masyado dito sa malapit sa eyes, sa may malapit sa lower lash ko. Kasi sa totoo lang, pag super kapal ng concealer, nagmumukhang chinky yung eyes, nagiging iba yung mukha ko. So mga magtatanong, ba't di ako nagpa-foundation? Yan ang ginagawa ko. Nalalagyan ko lang ng concealer yung mga dark areas. Ang hirap din mag-foundation sa taping kasi long hours yung trabaho. Minsan mainit sa set, nagka-clog yung pores mo. So, mas mabuting light lang yung makeup mo. Like, how you would normally wear your makeup every day. Ganun ako sa taping. You know, since the Eddie Garcia law has been passed, I'm really happy kasi mas lalo na yung production crew. Mas nakakapahinga na sila ng mabuti. Hindi tulad before na talagang pagod lahat. Siyempre, nagiging monster na lahat kasi pagod na. Ngayon, mas nakakapahinga na and nanibago ko because talagang sabi ko, wow, ibang-iba pala talaga. It's not the same anymore in terms of working hours. Hindi na ganun kahaba. But nakakatuwa kasi nga, yung mga tao, they all get to rest and you get to like act better. Kasi nga, hindi ka pagod. Kunwari, pag may heavy scenes, ganyan, di ba yung iba super pagod na. And ngayon, mas nakakatulong yun in terms of acting. Yung biggest adjustment ko is more of like, iiwan ko si Rosie sa bahay. Kaya, naninibago ako. Pero, pagdating sa taping, nakapag-adjust naman ako right away. And I'm really grateful. Sinabi ko to sa media ko, na sila direct talagang inalagaan nila ako. And yung mga first few taping days ko, as in, pa isa-isa lang eksena ko, padalawa-dalawa. So, kahit papano, parang nagkaroon ng break-in. Hindi masyadong agad-agad nag-heavy scene agad or agad-agad parang pinuno sa isang taping day ng scenes ko. Okay, so after ko ma-blend na yung concealer, lalagyan ko ng loose powder. Dalawa ang gamit ko na loose powder. Merong super translucent na white and then this one is translucent but more of a natural color. This one is from Hourglass and then this one naman is from Anastasia Beverly Hills. So, ang gagawin ko, ilalagay ko muna yung light powder, yung loose powder, para ma-set mo yung concealer. And then, after the light one, lalagyan ko ng dark, which is the Hourglass powder. Kasi nga, di naman dark, but more of like, merong beige tone. Kasi pag super white, nagmumukha siyang parang white na white sa screen. So, kaya ko siya minimix palagi. And then, saka ko siya lilinisin para blended out siya. See? So, 'di ba, mas natural siya. Hindi siya yung para kang may shades na white. Ano lang siya, normal looking. Kumbaga, hindi siya masyadong overpowering na white powder. After I set my under eyes, kukuha ako ng aking contour stick. Sa lahat ng mga subscribers ko, I'm sure alam nyo na itong makeup
na to, itong product na to, this is from Fenty Beauty Contour Stick in Amber. Uy, vlogger, may paganyan siya. So, ang gagawin ko, ilalagay ko siya sa nose ko. Ayan siya. And then sa cheeks. Sa jawline. Tapos, kukuha ko ng makapal na brush from Sigma, Kabuki brush. And then, I'm gonna blend it out. Ito lagi mistake ko sa contour. Hindi ako nakakapag-blend masyado minsan. So, pagkakamala na lang pasa, masala na dito or dumi. And then, sa nose, I use my fingers, my fingertips. I just blend it out. And hindi na ako nagdadagdag. Like, kunwari isang line lang. Yun na yun. Kasi, super duper halata sa TV kapag ka super kapal ng contour mo. So, I don't really put a lot. Gusto ko magmukhang maganda naman, of course. But I want it to look natural. OMG, nabubuo na si Agnes Policarpio. After that, I also add a bit on my forehead, dito, and here. Tapos, i-blend ko siya ulit. Why? Kasi, ang part ni Agnes sa buhok ay gitna. Eh, medyo malaki ang aking forehead. Pwede na siyang pumasang, airport. Landingan ng aeroplano. So, nakikita niyo yung effect na medyo nag-dark siya. I usually do my eyeshadow, pero nakalimutan kong lagyan ng brow gel ang aking mga kilay. So, lalagyan ko muna siya. Usually, isa yun sa mga pinakauna na ginagawa ko para mag-set na siya. And then, eyeshadow, I use neutral tones. So, since nalagyan na natin ng concealer and powder ang eyelids, lalagyan ko na siya ng konting brown, but super duper konti lang because, again, halata siya. So, this one is from Anastasia Beverly Hills as well. Ang tawag sa palette ito ay Sultry. So, itong color na to na gagamitin ko ay Twig. Light brown shade here. Tap. Tapos, lagay lang ganun. Ayan na agad yung effect niya. Brown na agad ang aking eyelids. Natuto na ako na pumili na lang ng products na lagi kong bibilhin. Kasi before, I would usually buy a lot. Na akala mo naman makeup artist ako. Parang mga 2 to 3 years ko pa maubos yung isang product. So, natuto na ako na bumili na lang ng konti. Kasi personal use naman at hindi naman ako makeup artist. And then, maglalagay ako ng konti sa aking parang lash line or something. Lower lash line. Parang ganun. Para mas mag-pop out yung eyes. Kilay. Magkikilay na tayo. Ang aking gamit ay from Benefit. Precisely My Brow Pencil from Benefit. And it's in shade number 4. Dark brown. Super like ko ito. Gustong-gusto ko itong eyebrow pencil because parang strand lang ng eyebrows mo talaga. Hindi ako masyadong naglalagay ng eyebrow pencil kasi makapal na yung eyebrows ko and gusto nila more of kahit mature, medyo innocent looking si Agnes. So, ganyan lang siya. Fill in lang ang tawag. Si Agnes kasi maraming secrets na tinatago. So, magugulat talaga sila sa revelations ni Agnes. But feeling ko mamahalin niyo si Agnes. Her heart is very pure. Selfless siya. Palaging nagsasacrifice ng para sa kanya, para sa sarili niya, para sa ibang tao. Kumbaga, sinasakripisyo niya kung ano yung para sa kanya, para lang mapasaya yung ibang tao. That's how Agnes is. And I'm sure a lot of people ay makaka-relate sa kanya. Kasi gano'n naman din tayo, mas lalo na sa pag-ibig. So, ayan na siya, ang aking eyebrows. Nag-fill in lang ako sa mga parts na medyo kulang. But basically, yan siya. And then, after that, maglalagay na ako ng blush on. Konting-konting blush on para lang magkaroon ng color yung cheeks ko. So, ito yung gamit kong blush. Sa lahat ng hindi nakakaalam, mahilig ako sa mini stuff. Mini, as in micro, mini. So, siguro gagawa ko ng content nun. What fits inside my mini bag. Yung cheek tint ko kanina, maliit lang. So, ang blush on ko ay maliit lang din. Ang totoo niya, nakuha ko ito sa Sephora. Itong blush on na to, sample lang talaga siya. But since nga personal makeup naman, at ako lang naman nagme-makeup sa sarili ko, so I don't see the point kung ba't kailangan ko bumili ng full size. Konti lang ako kukunin ko. Ganyan lang. Tapos, maglalagay ako ng konti dito sa higher part ng cheek ko. Naloloka ba kayo? Kasi parang sobrang light ng makeup. Pero ganito si Agnes, talagang super light lang ng makeup. So, after ng blush, maglalagay ako ng mascara sa lower lash. Para mas defined lang yung eyes.
No eyeliner, no whatsoever. Kasi super halata on screen. Yun nga yung pinakamahirap na look eh. Yung parang wala lang, pero maganda. Lipstick, hindi masyadong bright colored na lipstick. Advice ko din, bumili ko ng mini stuff para din matry nyo muna. Etong mga to, trinay ko lang to as in para lang siyang tester and super nagustuhan ko siya. And even this one, kahit mini siya, hindi ko siya nauubos. Tapos na yata yung show top, ano na siya, hindi pa rin siya ubos. I make sure to spread it out. And I like to overline, but not too much. I forgot to tell you guys the shade. This is from Dior. It's Rouge Dior 100 Matte. There you have it, ang aking look. Ayusin ko lang yung hair ko para talagang Agnes Policarpio tayo. Siyempre, hindi akong gumagawa ng hair ko sa taping. Meron akong tagagawa ng hair ko. Kasi hindi ako magaling mag-hair. Makeup okay ako, pero hair hindi talaga. So, ginagawang ganyan yung bangs niya. Nakaganon. Yan yung sa bangs. Tapos, itatali ang buhok, syempre. Ayan si Agnes Policarpio. Yes. Ang aking plancha ay galing sa Dyson. Gift nila sa akin to matagal na. As in pre-pandemic. Buhay pa siya. Madami nang napagdaanan yung planchang to. Kaya ako natuto mag-makeup dahil sa ASAP. Kaya din ako natuto mag-hair dahil sa ASAP. Ayan siya. So, dulo lang talaga. Para lang magkaroon ng body. Ponytail yung hair. Pero hindi super high pony. Like, papasa na rin siyang mid-pony. Again, I'm just trying to recreate her hair. Hindi po talaga ako ang nag-hair sa sarili ko sa set. Okay, so ayan na siya. Si Agnes Policarpio. Recreation of Agnes Policarpio's look. I really hope you had fun watching this vlog. I hope you learned a lot. Sa mga nag-o-office, sa mga pumapasok sa corporate, ayan ang pwede nyo maging look. That's it. This is Agnes Policarpio's look. And I hope you enjoyed. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nakanood na ng aming first few episodes. And marami pang revelations, marami pang secrets si Agnes Policarpio. And sana patuloy niyong suportahan ang aming show. Sins of the Father, 9:30 p.m. yan sa Kapamilya Channel, A to Z, and TV5. And till our next vlog. See you guys soon. Mwah! Paano ba si Agnes Policarpio? Charing.